Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
Okay, Triumph. Magandang morning sa inyong lahat dyan. Today is October 24, 2024. Thursday at Friday naman yun sa inyo dyan. At bagamat we all know, alam natin lahat na malakas ang ulan pa rin dyan sa inyo. Yung ibang lugar dyan ay medyo may sumisikat na rin ng araw. But we have seen, nakita po namin yung kalagayan ng karamihan ng ating mga kababayan dyan na halos lahat baha na naman. Itong bagyong Christine, malakas ang yung dala niyang hangin at saka yung ulan. But anyway, ano man po ang inyong kalagayan dyan, cool lang kayo dyan, relax. At importante po ay ligtas tayong lahat sa mga sandaling ito, no, na yung iba kasi yung iba na talagang lumubog na yung bahay nila, no. Batangas, Cavite, mga lugar sa Cavite, sa mga probinsya, Baguio City rin nagkaroon din ng landslide. Yun doon ang nakakatakot. Oo, at ingat-ingat po tayo diyan, ano, yung mga ating mga kababayan diyan na lalo yung kanilang paligid po diyan mataas pa rin ang tubig. Mas mabuti pong stay na lang po kayo sa bahay. Manood na lang tayo dito sa iRadio at meron po tayo, makapagligtas pa tayo at syempre lahat tayo dito matututo sa salita ng ating Panginoon. Ma'am Shi! Okay. Maganda po tayo lahat. Ayan, may mic ba ako? Yes. Hello. Ayun, malayo lang ako. Teka, lalapit ako. 1, 2, 3. Ayan. May bilang pa. May bilang pa eh. Sama na itsura ko. Ayan, maganda po tayo lahat. Grabe. Webes dito, Biyernes naman dyan. Weekend na. Yan. Ayan, kaya ano muna kayo. Wala kami sa sitwasyon pero feel naman namin yung dinaranas nyo dyan. So, pray lang po at hanggat maaari nga tama sabi ni Papchi, wag nang lalabas kung wala namang gagawin. Yes. Stay home. Stay safe. At kung nabaha kayo, syempre lilinisan naman natin yan. Yung mga bahay puro putik na naman as always. Ganyan talaga. I know. Wala po tayong control dyan. But anyways, lahat naman po hindi pag summer naman, hindi naman bumabagyo. Kaya, hindi forever yung bagyo yan. Lilipas din yan. Lilipas din yan. Matatapos din yung, walang forever. Yeah, tayo lang forever. Oh, eh? Bakit? Wala. Kala mo na naman, sinabi ko lang naman. Ikaw naman. Tayo? Bakit? Wala. Salisalita ka pa dyan. Papansin po natin kung konti lang tayo ngayon. Pero hindi yan na importante. Numbers is not important. What matters is... Hindi, may mga ginagawa sila. May mga pasok yung iba. Walang pasok yung karamihan ngayon. Pati pero yung iba government pumasok. school, walang pasok po ngayon. Yung mga hindi maiwasan trabaho. Tagtatrabaho sila. Siyempre. Kasi yung mga ibang eskwelahan, ginawang evacuation centers. Yes. At yung mga government offices din, ganun din. Liban lang yung mga merong kinalaman dito sa regarding sa disaster. Yung mga yan. Tumutulong sa mga operations. Yan. Yun lang ang may mga pasok pero yung mga government offices natin. Naman, sarado. I think even the private. Ayun. Yeah. Sabi nga nila, if there are 2 or more persons gathered under my name, my presence is there. Sabi ng Panginoon yan. Hindi po importante yung marami. Marami nga, pero wala naman yung puso nila doon. It's not the quantity, it's the quality. Kaya kahit na ilan po tayo lang dito. Marami dyan. Marami tayong kasama. Siyempre, isama natin yung mga taga-Spain, na mga kababayan natin na sa Spain na nanonood at sa Buenos dias. Asia. Ayan. Buenas tardes. Hello po sa inyo. Kung saan man kayo naroroon. Ayan. Alam po ba ninyo na 25% viewer ng iRadio ay nanggagaling po ng Spain? Ano mo nalalaman? Doon sa hoster niya, makikita mo yung mga viewers niya. Mostly yung IP address nanggagaling ng Spain. Yan. And the rest, 75% Asia. Siyempre naman. Yan. Asia, combine na rin ng Europe. Pero maraming salamat po sa inyo.
At nasa 25, almost 25,000 na ba tayo? Hindi ko na alam, hindi ko na kine-check. Hindi naman, almost 24,600. 24,600 something. check. Yeah. Almost 25K na tayo, pero ayan, salamat po sa inyong lahat sa pagtulong at papanood dito, suporta sa ating programa sa iRadio. Ayan. It's way long to go. Marami pa, no? 75K pang habulin. Hindi naman natin. tayo, basta ang ating purpose dito ay magdulot ng konting kasiyahan at pinaka-importante, sharing the Word of God. Yes, amen tayo dyan. Steady lang kayo dyan at today, at makakasama natin Pastora Maridette Bermeo. Oh, yeah. Ayan, at magandang kanyang topic ngayon, taus-pusong pasasalamat. Ano ba sa English yun? With a thankful heart. With a thankful heart ba yan? Yeah. Wala. Give thanks with a thankful heart. Maganda yan. Tama ba yun? Kaya sumasapit, dinadanas natin mga maraming problema sa buhay. Tuloy pa rin ang ating kasiyahan. Pasasalamat papuri sa ating Panginoon. Always give thanks to our Lord our God every day. Every day. Ayan. Give thanks to the Lord our God. Alright, meron tayong 62 days na lang. At syempre, Pasko na. Merry Christmas. At pang-ilang bagyo na itong Typhoon Christine. Electric K na ta. Electric K na. Sabi daw po nila, meron daw po tayong 24 typhoons na pumapasok taon-taon sa ating bansa, sa Philippine Area of Responsibility, big and small. No matter what, hindi nila maitutumba ang Pinoy. Oo, bagyo lang yan. Bagyo lang yan. Mas malaki ang ating Diyos dyan. Amen tayo dyan. Alright, bumati na tayo. Una sa ating listahan ngayon. Elaine Gonzalez. As always, Elaine. Hello, Elaine. Top notch. Record-breaking po. Record-breaking for the past 5 years. Oy, grabe, hindi na. Oo, tinalo talaga. Maribel Clejano Cruz. Hello, Pastora. Moven Viernes. Viernes ngayon. Hello. Rachel Joy Bonete. Hello, Rachel. Mami Pastora Flosser. Mami Flosser. Good morning. Rosie Culibao. Ay, si Rosie. Napapansin ko si Rosie. Yeah, Mel Cruz. Thank you pa rin. Jocelyn Pena. Ayan. Marilu Alvarado Napire. And hello kay Beth Escares. Welcome sa iRadio, Beth. Beth. Yeah, sino nag-invite sa'yo dito? Pagkasama si Beth. Welcome to the iRadio. Yeah, welcome sa iRadio. Sana mapadalas ang biyahe mo rito. At syempre, hello kay Glenda May. Glenda May. Negra. Glenda Mo. Yes, Negra Pepita. Maria Estela Hamurabo. Sunny Salubayba Tabernilia. Sunny Salubayba. Mga bandang Quezon ba yan? Quezon siya. Quezon. Di ba dyan? Lang Ramacula. Diyan sila Tina sa Quezon. Diyan dumadaan yung mga bagyo. Okay sila doon. Sana nga okay naman sila. Taga dyan yung bagyo pag pumapasok. Yes. Pero Batangas heavily affected po. And Cavite, heavily kasi affected. Kasi magkakatabi lang naman yan Oh my gulay. Sa Luzon ay na-affectuhan. So, ingat-ingat po. But no matter what, steady lang po sa bahay. Kung wala kayong ginagawa, dito na lang po kayo sa bahay. Safe lang yan, Kaysa lalabas kayo dyan, wala rin naman kayo masasakyan. Yes. Might as well stay home, stay safe. Inom na lang ng kape o kaya mainit na sabaw. At, Oo. Yan, sarap pag bulalo. Pag umuulan-ulan, ang sarap bukas magluluto pala akong sinigang. Spare ribs, di ba? Mamamalengke tayo ng umaga. Yes. 8 o'clock. Bago ako mag-work, palengke muna. Pati mo si Krang Ramacula. Yes, Krang Ramacula. Okay. And hello to... Sino ba? Sana naman. Nasa Batangas daw si Sister Lala. Aba? Anong ginagawa niya dun? Aba? Maano doon? Anyari? Baka meron silang mission doon. Oo. Pag-pray natin na okay naman siya doon. Yeah. Yan. Ingat-ingat dyan, sister, kung ikay
Hello. Okay. Hello naman sa kumari kong pagkaganda-ganda. Yun. Jean Pagkalinawan Flores. Sexy po yan. Pumunta po ng Amerika, ang vital statistic niya, 36-24. 36. 6 by 6. Ay, grabe. Ay, yun. Sexy yan, Super Mars, sexy. kumusta ka na dyan? At yung inaanak po namin, Nasa Pasig siya Baka... dati nasa crib lang, ngayon dalagita na rin. Oo. Bilis ng panahon talaga. I know. That means to say, tumatanda na. Sabi niya, wish ko lang. Mars, Ay. talagang hindi na mapigil lang iyong pag-angat. May sarili na siyang building. Nakita ko yun, sa kanya yun. Oo, hindi lang yun. Building. At saka siyempre, isa na siyang CEO. Yan. Talaga May naman. building siya, Mars. Pag umuwi ako, ha? Pengen ng building, ha? May condo na siya ngayon. Ay, nasa Taguig daw siya. Taga-Taguig pala. Okay naman kayo dyan sa Taguig. Hello kayo dyan. Mga bahagi Taguig dyan sa pala, hindi pala Pasig siya sa Taguig. Taguig. Di ba papunta rin, may papuntang rin niya, Antipolo, gano'n? Hindi, iba yun. Iba ba yun? Wala tayong alam. Ibang way nun. Hindi ko na alam yan. Sa nanay po yun, sabi niya yung building. Pero yung vital statistic po niya, tunay po yan. Sabi niya, wish ko lang. Hindi May tunay baha yan. din sa ibang parte. May baha din. Pero yung lugar kasi nila medyo mataas. Pasig ba kayo o Taguig? Taguig sila. Taga-Taguig sila. Pero nasa boundary ng Pasig and Taguig, right? Oo. Layo pala na binabiyahe ni Edong, from Taguig to Quezon City. Quezon City. Hindi pa ba retired si Edong? Malapit na. Next year. Ako next year, magpa-file na ako ng full retirement ka. I'm turning 67 next year. Wow. Yun, malapit sila sa Pasig. Okay. Walang pasok si Sofia, right? Yeah, mga eskwela, walang pasok ngayon. Kaya, stay lang sa bahay. 3 years pa daw bago mag-retire si Bebot. Manood lang ng TV o kaya makinig ng radyo, manood sa iRadio. Na-bless ka na. Diba? Ganun, cool lang tayo. Chill lang. Chill lang. Basta importante may pagkain tayo sa loob ng bahay. Marami po kami nakita na talagang binaha sila. Hindi naman nila maiwanan yung mga tirahan nila. Dahil yung mga gamit din nila, hindi nila daw maiwanan. So, ang hirap sa atin, yung mga iba kasi may mga looter, pinapasok yung mga bahay-bahay at pambihira, nasalanta na nga ng bagyo. Wala palang pasok since Wednesday. Oo. Matagal-tagal din yun. Ayan talaga. The best way is just sa bahay lang. Pero pag ganito umuulan, malakas medyo tumila na raw Gusto kong champurado sa umaga. Hello, Virginia Jasmine Blasca. Hello. Virginia Jasmine. Saka saan siya? Dati na nagpupunta yan. Hindi ko lang alam Sabi nung inaanak natin, sa Amerika walang baha. Meron. Hindi mo lang alam. Sa ibang parte, sa ibang lugar. Maraming baha din dito. Kahit sa Florida, di ba? Florida, binabaha din. Pag ang bagyo naman ng mga hurricane, yan ang mga malalaki. Pero ibang klase itong typhoon bagyong Katrina. Katrina ba? Christine. Katrina pala yung sa Florida. Ibang klase, kasi kalimitan pag lalaking bagyo, yun talaga nagkukos ng baha. Pero yung mga bagyong babae ang pangalan, parang tingin natin mahina pero ito talagang parang ano yan isipin mo na lang. Pag ang babae nagalit, Pambira talaga. Hindi ba? Taga-Bulihan daw si Jasmine. Taga saan? Bulihan? Saan yung Bulihan? Bulihan. Oo. Hello kay Razel Tuzan Cruz. Saan yung Bulihan? Sa Davao ba yun? Davao? Alam ko. Hindi ko na alam. Davao. Sorry. Hindi ko alam. Saan ba yung Bulihan, my dear? Okay naman sana sila dyan sa okay naman daw Bulihan. Sila. Baka
Lucena. Kami po, awa ng Diyos, safe sila. Yun ang importante. Kaya importante na sa bahay lang kayo. Chill lang tayo dyan sa bahay. Chill lang. Nung araw kami noon nung bata pa ako, yung Typhoon Yuling noon ng 1970s. Ewan ko sino naka-experience ng Typhoon Yuling noon. Ay, ako syempre. Baby pa ako noon. Isip baby pa. Pinanonood namin yung mga yerong lumilipad noon dyan sa Novaliches nung araw. Tapos, tawa lang kami magkakapatid nung araw. Ay, naku, maya-maya, ibubong din namin. Wala na rin. Yung tawa namin nahaluan ng takot na yung mga panahon na yan. Bakit po nagkakaroon tayo ng malakas na bagyo? Dahil na umiinit po ang ating mundo. Yan ang causes niyan. Natutunaw ang ating yellow sa North Pole, South Pole. Kaya humahalo po sa tubig dagat yan. Nagbabago ang temperatura ng ating mundo. Kaya yung mixture ng dagat, tumatabang, nagkokos po ng climate change yan. Yan ang reason niya. Umiinit ang mundo. Yan ang pinakadahilan. Sisihin natin. Sino? Tao. Masyado nang polluted yung ating mundo. Ay, ang Bulian pala'y Batangas yan. Batangas. Anong pangalan? Bulian? Bulihan. Okay, hello kay Manny Angelita Bayod. Okay, and kay Jamaica Padilla. Sa Batangas yung mga malalim ng body sa Lemery. Ayun, din. Sa Lemery, Batangas. Glyza de Villarosa. Glyza Inday. Welcome. Walang pasok yan for sure. Ay, depende yan. Ay, kasi siyempre, baha naman. Paano siya babiyahe? Understood yan. Okay lang yan. Pag-subside ng pagbaba na ng tubig, ng baha, back to work na naman ang lahat. Mahirap dito pagka ganito parating umuulan, ano? Ngayon napapansin ko, konting ulan na lang sa ating ngayon, baha na naman. I know. Kasi nga maraming nagka-plug na mga drainage. Una sa lahat, maraming basura yung ating yung mga kanal na malalaki, creek, maraming basura, so hindi nagiging stagnant lang yung water. Sabi ni Jean, stress sa bagyo. Buti pag nakakarinig ng ganyang musika, masaya sa feeling. Okay, and hello kay Pastor Sammy Santos. Ayan. Pastor Sam. Sabi naman ni Virginia, Ma'am, isang song naman po para tanggal stress ko. Ano daw? Isang song daw. Isang song. Yeah. Okay. Mamaya. Hulo ka ng 25. Ayan. Parang joke box yan eh. Hello. Magpapagpalang araw, Ma'am Jet Popsi, to all iRadio fam. Shout out, Lamb Church. Lamb Church. Yan si Jamaica Tagalang. Yan, yung baluarte ni Pastor Bosito. Yes. Lamb Church. Hello kayo dyan. Ate na si Pastor Bosito. Yan. Namimiss ko na si Mr. Ariel Rivera. Bosito. Yan. Hello, Maridet Gamos. Ayan, Maridet Gamos. Kumusta na? At syempre, si Mami Angelita Bayod. Oo naman. Ayan, good morning din sa inyo, Mother. Okay ba kayo dyan? Di ba kayo binaha dyan sa inyong lugar? Oo, Quezon siya. Quezon yan, no? Yan. Nasa Antipolo siya. Watching from Antipolo. Wow, buti pa siya. Nakakamiss ang Antipolo. Pero pagka ganitong umuulan, wala ka ba pupuntahan? I know. Ay, nako. Station 9 na tayo. Okay. Hi everybody, this is Marco Helio and I'm inviting you to watch iRadio LA. Please click subscribe and I'll see you there. Listen to us. Thank you. 안녕하세요. 이게 iRadio 플래핑 금이너 우회 봉사하다 감사합니다. Ito
po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas. Ang ikapito ng gabi, kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Hello, hello, kay Rejoice, Cristobal, Harpelia. Ayan, si Kate, Kylie, Kelvin, Maridet, Ramos. Hello, Sunny Zalubaybat, Tabernilia. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan? Kumusta na? Ay, nako. Late ako, may shooting kami kanina, sabi ni Rejoice. Shooting? Ayan, buti naman natapos na yung shooting mo. Bumabagyo nagsushooting? Ano naman? Ano kasi Cardo Dalisay? Oo. Siya si Cardo Dalisay. Ano ba yung Batang Quiapo ngayon? Ang tawag sa kanya? Si Tanggol? Hindi naman Tanggol ako nanonood. Hindi na kami nanonood nun eh. Wala na kasi kaming TFC. Tinanggal na. Sayang yung binabayad. Yung mawala na yung ABS-CBN eh. Wala na kaming wala nang TFC kaya hindi na kami updated. Okay, we have another 2 pastors in the house. Sino yan? Pastora Ellen Gonzalez. And ang malakas ang sex appeal, Pastor Andrew Bosito ng Lamb Church. Hello, Pastor. Kumusta na po? Ayan, from Lamb Church. Andito mga taga Lamb Church. Kumusta na? Oh, wala na daw ulan. Tumigil na nga. Lumabas na yung araw. Pero ang sabi nila, babalik daw uli yung bagyo. Nagustuhan ng Pinas. Ano? Sabi siguro, ay masarap dito. Aba, it's only in the Philippines. Pambihirang bagyo yan, ha? Ay, kinapastor sa amin, ngayon lang daw nagkakuryente sa kanila. Wow. Magpa-part 2 yung ano, yung wag naman bagyo. sana bumalik. Bumalik na siya kung saan yung pinanggalingan. Pambihirang bagyo yan? Hindi. Sana nga hindi. May bagyo bang gano'n? Tama. Pwede. Pero pagka next second... Depende kasi sa hangin. Kasi malakas ang hangin niya. Ang pagkakaalam ko dyan, pag yung bagyo bumalik, mas malakas. Yun ang... May tawag doon, nakalimutan ko na. Cyclone... Anyway. Yun na nga. Pagbalik po niyan, mas mabilis, mas malakas po yan. Sana wag naman. Sana wag na. Yan. Kasi parang kumukuha uli siya ng ano, di ba? Oo. Gumagano ng bagyo, di ba? O paikot na gano'n. Oo. Kumukuha ng tubig sa dagat. Mas, wag naman sana. Tapos sa lakas ng hangin, nakakahigop siya. Metro Manila is typhoon signal number 2. Pero under na rin ng ano. At yung nasa southern part ng Pilipinas is signal number 1, yung Visayas. Naman. Okay. Ang daming mga sanga ng puno na nilipad sa mga kable ng kuryente. Imagine mo, no? Yeah. Alam mo, hindi ko na-expect itong Typhoon Christine na ganito kalakas. Biglaan yan eh. Ibang klase. Meron naman daw abiso pero hindi expected na ganyan. Mga sangang, mga putol na kahoy, mga puno, kalat-kalat sa karsada. Ang mahirap nito yung kahit yung mga truck hindi makapasok, hindi na makadaan. Kaya mataas na kasi ang water. Yun napakahirap talaga. Sana yung mga bilihin wag naman samantalahin ng iba dyan. Ay, nako, for sure yan. Yung ating mga nagtitinda lalo sa mga palengke. Yung kanila namang paninda hindi naman nakuha during the bagyo. Pagka ganito kasing umuulan ang una nila sinasamantala yung mga gulay. Siyempre kasi walang babiyahing mga gulay o mga truck papuntang Maynila, yung mga magdi-deliver niyan. Siyempre kaya ang nila, magtataas sila ng presyo. Tsaka yung mga anihan nila nasira. Hello kay Joyce Mendoza. At saka kay Sister Guy Gomez. Hello, Sister Guy. Sister. And hello kay Liza Gonzalez. Good morning sa inyong lahat. Mas malakas po ang kapangyarihan ng Diyos natin, Papchi. Siyempre, amen tayo dyan. Yung mga nagbabantay daw sa bagyo, binabantayan daw nila kaso nakalusot pa rin ng bagyo. Ano ba dyan? Ano na? Siyempre si Pastor Sammy.
bumabagyo. Yan ang maganda, di ba? Yung Pag bumabagyo, gusto kong kumakain ng araw ng bata ko. Yung mga champurado. Ano ba yung nalo sa champurado? Meron yata ako yan. Tsokolate, di ba? Baka expired na. Tsokolate, yung kakao. I think meron ako dyan. Kakao. May nagbigay yata sa akin galing ng Pinas. Kaya lang nag-expired ba yun? Hindi. Okay. Gagawa nga. Hindi nag-expire yun. Okay. Hello kay Odette Perez. Ayan. Hello, Odetski. Ayan. Santa Claus Noy. Ako rin. Marami tayong mga kababayan na nasalanta ng itong bagyong Christine. Ayan, mamaya ipagpe-pray po natin silang lahat na okay naman sana sila. Yung iba kasi nasa evacuation centers. Mga schools, diba? Yung mga na-stranded din sa Pantalan, sa airport, maraming mga flights po na na-cancel. Pero I think nag-resume na ata sila ngayon dahil sa lumabas na naman ang ating Haring Araw. Pastor Sunny Rivera. Ayan. Hello, Pastor. Pastor Sunny. Pag ako nagchachampurado, imbis na evaporado yung gatas na niyog ang nilalagay ko at nilalagay ko ng coconut. Coconut and yun na yung asukal. Diba? Matamis na yun. Oo, masarap yun. Tapos, yung tuyo, yun ang masarap na kombinasyon yan. Kaso maalat yun eh. Hindi, sweet and salt. Yan ang, salty. Yan ang salty. Yan ang kombinasyon yan. Kumbaga, banana Q at saka Coke. Merry Christmas. Yan. Dinuguan at puto. Ayan, sa Quezon City daw ay kumukulimlim na naman. Quezon City. Ngayon kasi yung ulap kalat-kalat kasi yan. Kaya ibang parte merong maaraw, yung iba naman ay dumidilim na naman. Depende. Champurado pares ng tuyo. Ayan, hello daw Pastor Sunny. Ayan. Sumilip lang yan. Kasi kumakain pa yan. Siyempre. Kararating lang yan. Ayan. Okay. At si Maridette Gamos, nandiyan din siya. Hello, Maridette pa. Maridette. Mary Juliette Godelas. Hello, Mary Juliette. And of course, si Jim Pasqua from Dubai. Hello, kaka. Okay, Mary Juliette. Ulan na naman. Ulan. Pero ano na yan? Pagkas ano yung... Mag-goodbye na yan. Yung ano na, yung mga kalat-kalat. I don't think na babalik yan. Hindi na babalik yan, for sure. Huwag naman sana. Good morning, Ben. Kumusta kayo dyan sa Dubai? Dubai. Dati, di ba nagbagyo din sa Dubai? Yung sobra, yung nagbahanga, di ba? Anong party ba yun? Imagine, di naman ganong ulan ng Dubai, pero... Bumaha sila. Diba? Oo. Kita mo, talagang malapit nang darating si Lord. Yan. Mga senyales, Sana nga bumalik na. Ayan. Ayan ang gusto kong puntahan Dubai. Pero Israel muna gusto kong puntahan. Israel. Promised Land. Maraming mga Christian na gustong pumunta ng Israel. Ako, one of my dream makarating ng Israel. At saka siyempre sa Dubai. Dubai. Expensive naman yata sa Dubai. Parang US din. Ganun din. Kasi kagandahan sa Dubai, parang kung ano yung nakikita natin sa US, meron din sila doon. Feel at home. Parang nandoon din tayo. Parang all expenses, same. Ganun. McDonald's, Jollibee, may Jollibee din dyan. Marami Pilipino doon. May Jollibee na ba doon? Yes. Marami kasing Pinoy doon. May Chowking. Ay. Okay. Ayan, di ba? Di ba, ang suot ko, red. Paskong-pasko ang datingan ko ngayon. Jocelyn Espena. Hello. Yeah, si Jocelyn. Magsalo na tayo. Meron na tayo. Sinapay at keso.
Di ba noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Tayo na gili, magsalo na tayo. Meron na tayo, tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. O, di ba? Okay naman kami dito. Dito pa ako nagtatrabaho hanggang Friday. Then Monday, go back sa office. Yan. Tahanan may handang iba't iba. Tayo na gili, magsalo na tayo. Meron na tayo, tinapay at keso. Di ba noche buena sa gabing ito at bukas ay araw ng Pasko. Yan, paulit-ulit. Meron na tayo, Pasko na, sinta ko. Ayan. Bigla akong sumigla, Pasko na pala. Sa gitna ng bagyo, may araw na sisikat. Happy lang. Oo naman, happy lang. Yung totoong bagyong dumadaan sa buhay natin, yan. Dapat think positively. Ako laging nilulook forward ko kung ano yung mangyayari. Kaya parang sabi ko, alam ko matatapos din tong problemang to. Happy lang. Happy. Yung totoong bagyo ng buhay Positive natin. yan. Yun na mas mahirap yung totoong bagyo ng buhay natin. But, if Jesus is in our heart, walang tatalo sa Panginoon natin. Bagyo lang yan. Yung diba? sa totoo talaga yung bagyo parang training natin yan eh. Dumadanas tayo ng mga pagsubok, yan, ganyan. Malaki, maliit na bagyo. Signal number 1, number 2, number 3. Pero mas malaki ang Diyos natin. Yan. Importante ay malakas tayo ngayon. Yun ang the best. Yes. Hanggat humihinga pa tayo, may pag-asa pa. At saka blessing sa atin yung everyday nagigising tayo. Yun, minsan na ako, sabi ko, oh Lord, thank you. Ay, buhay pa rin ako. Gising pa rin ako. What if natutulog tapos hindi na gumising? Hindi ko na rin alam yun, di ba? Yun, hindi ko na rin alam yun. But I always thank God for another day, every day. Kaya kung tatanungin tayo, ano bang importante? Marami kang pera o malakas ka o healthy ka? Ay, healthy. Natatandaan ko si Bill Gates. Yung may-ari po ng Apple. Ayan. Bill Gates? Oh, yeah. Hindi, di ba yung sa kanya Microsoft? Microsoft. Ayan. Yung sabi niya, magbibigay ako ng kalahati ng aking kayamanan kung may exchange niya lang yung gagaling siya. Pero, ayun. May sakit ba si Bill Gates? Oh, yeah, may cancer siya. Yeah. So, yun nga, aanin mo yung kayamanan mo, hindi mo na may enjoy. Sabi ni Pastor Busito. Both. Ayan na si Pastora Maridet. Ayan, hola, Pastora. Yeah. Kumustas? Yes, sa totoo lang, may pera ka nga, tapos matutsugi ka rin. Wala rin, di ba? Matutsugi naman tayo lahat. Oh, I know. Pero, but, pag pipiliin ka, may cancer ka or yung malakas ka, healthy ka. Of course. Di nang pipiliin mo. Siyempre, healthy. Healthy ka. Di ba? Marami pa tayong... Nakaratay ka sa higaan. Kung Ayun. marami pa ipapagawa sa atin. Oh my God. Ini-imagine ko yun. Kinikimotherapy ka. O kaya dinadialysis ka. Oh my God. No. Si Lord naman wag naman. Kasama nila. Ayan. Importante yung wala imposible sa Panginoon. Amen. Ang dami nga di ba? Look at yung si sister dun sa yung asawa na isang pastor natin. Di ba? Comatose siya for how many weeks or 1 month ba? And then, ayun. Ngayon, hindi nga gumagalaw yung kalahati ng katawan niya, but she can play because she used to be a piano teacher. So ngayon, nakakaano pa rin siya, nakakapag-piano. At nag-compose pa ng mga songs. Pinadala na nga niya yung
yung mga songs niya. Music. Oo, nag-ano siya ng isang album. Siya ang sumulat ng mga kanta. Tapos ang naggawa ng music yung anak niya na marunong sa piano. Sabi nila, boat daw. Walang boat, isa lang ang pipiliin. Nakakagaling ang pera, sabi ni Pastor. Oo naman, sabi nga, pag may pera ka at may sakit ka, o di... Parang Chris Aquino ba, ganon? Iba naman yung ano ni Chris Aquino. O ba, matindi yun, lymphoma yun, ha? Ibig ko sabihin, iba yung sitwasyon niya. Siyempre, pagka may pera ka, madudugtungan yung buhay mo. Pero pag talagang... Kahit na. Wala pa rin. Kung talagang, bakit sino ba may-ari ng Apple? Diba? Ayan. 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 May-ari ito. Nasaan kaya si Pastora? Orange yan. Ano yung, bakit ganyan? Palagay ko wala siya sa bahay nila. Nasa bahay yan. Mukhang may handaan. Gulat siya. Bakit may mga message yan sa labas, Pastora? Nasa garahe siguro yan. Garahe ba yan? Saan ka ba? Nasa school. Wait lang. Siguro yan. Teka, nagmamadali. Hindi pa siya ready. Bigla siyang pumasok eh. Ayan. Ano mo pinag-uusapan namin yung ano ba yung pipiliin mo? Kayamanan o health? Sabi ng iba, both daw. Hindi, walang both. Hindi, ito, pakinggan mo yung sinabi ni Pastor Andrew. Naalala ko yung kapatiran, 1 linggo na di attend. Nung dinalaw ko, pinag-pray ko, di bumangon. Nang inabuton ko ng 1K, tumayo. Okay yun May healing power yung ano Okay, hello Beth Escares. I invite daw siya ni Lisa. Thank you, Lisa. Ayan. You look fresh daw, Pastora. Sabi ni Pastora Flosser. Lagi naman fresh. Alam mo kung bakit? Kasi maganda yung ilaw niya ngayon. Ay, grabe. Oo nga. Looking good naman lagi si Pastora. Grabe hindi kasi pag nasa doon sa kanyang sulok ng bahay, madilim doon. Nasa dungeon siya. Nasaan ka ba, Pastora? Maraming ilaw dito. Kasi may rehearsal ang aking asawa. Wala siya sa kanila. Kasama niya, wala ako sa bahay. Pero maganda ilaw dito. Kaya, diba? Dapat dito na lang ako Oo nga, next time. Ganyan. Bible study kasi maganda ilaw dito. Yan. Marami ang ilaw. Kamusta na, Pastor? Maraming ilaw. Kamusta ka na? Very good. Very hungry, but very good. Hungry. Haba akong nangangapa. May nakahanap ako eh. Yung hamburger, naghahanap ng cheeseburger yan sa bag niya. Meron ako hamburger. Ay, ang cute. Sabi sa iyo Yan, meron yan eh. Kay Aurora yan. Kay Aurora. Hindi nga, totoo nga pagkain yan. Oo, kay Aurora. Edible? Yung gummy na hamburger, itsura. Ano lasa nun? Gummy? Gummy. Matamis? Oo, hindi nagano. Mga bata. Yes. Hindi ko pwede galawin yun kasi baka hahanapin yun ng kapo niya. Pero since nabanggit niyo yung hamburger, di pinakita ko yung hamburger. Hindi. Yung pinag-usapan namin kanina, ano bang pipiliin mo, pera or health? Ayan, marami nagsabi, both daw. Hindi nga pwedeng both eh. Isa lang ang pipiliin eh. Yun nga ang pinili, both. Hindi pala pwede both, di barko. Both yun. Pastor, naging ano na rin to, komedyante na rin eh. Di pala pwede. Diba? Hindi pwede. I think sa akin is, kung may pera ka, makakaano rin. I-risk mo, gano'n. Kasi, kung ikay walang pera at may sakit ka, paano ka naman gagaling din? Kailangan din ang mga gamutan aside from prayer. Ako, help. Kasi pag healthy ako, makakapag-work ako, makakapagtrabaho ako, magkakapera ako. Yun. Tama. Aanuin mong pera kung wala ka namang hindi ka healthy. Hindi ka naman makatrabaho. Kaya nga boat nga yung iba, boat. Hindi, walang boat. Boat yun yung sinasakyan yun eh. Hindi pwede yun. We need to boat on Monday. You need to boat. Nako, speaking of that. Nako, asa na yung ating balota? Andyan. Ayan. Ihulog natin sa Monday
ano mo sa akin, paghatid mo Patay. sa akin sa train station. Ida-drop off natin dyan sa City Hall. May mga box doon da-drop off. Meron mo doon yan. sa train station, may mga drop kahit saan. Yan. Kahit saan City Hall meron. Oo. Wag lang sa basurahan ha. Wag lang sa basurahan kasi baka mapagkamalang. Nag-vote ka na ba, Pastora? Vote. Nag-vote ka na? Hindi. Hindi pa pala. Hindi pa pala. Hindi pa kasi alam mo, ever since hindi ko alam. Hindi ako bumoboto kasi baka makuha ko sa yung jury duty. Hindi, walang connection yung basta Hindi, meron. No. Wala ba? Ayaw kong sa jury duty. Walang connection yun. Kaya bumoto ka, hindi ka bumoto, US citizen ka, automatic ka ng matatawag ka at some point in your life. Sabagay, hindi pa rin naman, natawag na ako pero hindi naman umubra. Duty kasi yung pangalan ko, Karim. It's duty of Akala ours, nila, pangalang terrorist. bawat citizen na bumoto. Yan. Oo. Yeah. Hindi, kailangan tayong ang hirap lang ng ating sitwasyon. Alam ko na kung sino iboboto mo. Oo, alam ko, pastel. Buti ka alam mo. Ako hindi ko alam eh. Yung nagtinda doon sa McDonald's. Ibang election naman yun, kapatid. Nag-OJT siya sa McDonald's. Hindi mo ba napanood yun, Pastora? Alin? Hindi. Nag-OJT siya ron, oh. Tignan mo. Gumawa siya ng French fries. Punta ka sa YouTube. Maganda. Nasa drive-thru pa siya nagtitinda. Libre na. Anong title? Hanapin natin. Basta McDonald's Trump. Ay, siya. Yung sinabi ko na. Nadulas. Tingnan natin. Okay, basta. Pabatiin muna natin si Pastora. Maraming bumabati sa inyo, Pastora. Hello, everybody. You see my face today. Please. Oo. Magandang araw po sa ating mga kapatiran, sa ating mga viewers, listeners dito sa iRadio. Salamat, of course, sa iRadio. Dahil hindi pa rin kayo nagsasawa kahit ako ay lagi may technical issue. Go pa rin. Oo, sana today wala tayong issue dahil maganda-ganda ang ating topic today. Yan. Oo. By the way, yung kamustahin mo yung ating mga kababayan na nasalanta ng Oo, balita ko. It's that time again. Yeah. Sa Paranaque, Las Piñas, yan mga nadali din dyan. Di ba taga doon kayo, Pastora? Batangas. Yeah. Yes. Oo. Ano ba? Panahon ba ng bagyo ngayon? Yes. Season. Yeah. Ano ba ngayon? October. Hanggang December yan minsan. Hindi ko maalala kasi nung nandun ako, parang umuulan naman lagi. Wala namang season. Ganun? Ulan lang nung dinanas mo ng panahon na yon? Maraming ulan, baha, everything. Together. Kasi nalimutan mo na dahil wala ka na doon ngayon. Ang focus ng isip mo nandito ka na ngayon. So parang hindi mo na naaalala yung mga... Hindi niya nararamdaman kasi pag nasa loob ng bahay yan. Hindi, nararamdaman ko. Ramdam ko pag mabagyo. Pero hindi ko siya ma-pinpoint in terms of kung anong months. Kasi parang ang feeling ko doon laging umuulan. Ganun? Oo. No. Tapos, pero actually since nung una akong lumipat doon, ang pinakaunang bagyo na malaki na nadanasan ko doon yung Ondoy. Yun, matindi yun. Andun ka ba noon, nung panahon na yun? Matindi yung Ondoy. Oo. Kalilipat ko lang doon nung Ondoy. After Ondoy, parang yung mga iba, hindi na masyadong, parang nag-pale in comparison sa Ondoy. Malakas parang ang Ondoy. lately lang biglang malaki ulit. Yeah. At least in terms of sa Manila. Maraming mga bagyo, mga kapatid, pero hindi siya tumatama masyado sa Manila except itong last few. Parang malaki na yung ulit. Yung Karina, ngayon Christine, at may papasok na naman na bago. Si Karim. Si Kiko. Kiko yan. Yan. May Kiko? I don't know kung Kiko yung palapit. Wag naman Kiko, pambihira naman. Si Pastor Kiko. Puro K na ba ang letter ngayon? Yeah. Kasi nag-iba ng actually every storm, one letter
next letter. Alphabetical Parang, yun. alphabetical yan, di ba? Huwag naman, Kiko. Didilim, kasi may mas Karina madilim yun Diba Oo. Karina? Yun katatapos lang Karina. Anong K. letter yun? K. Pag lalaki, Ngayon, Kiko. Christine. Pag babae, Christine. Dalawang K. Oo nga, di ba? Dalawa. Hindi na K. KL. Siguro L na susunod. Oo. Kamon. Ha? Kamon. Ewan ko sa iyo. Leon po, para Leon daw ang parating. Topic na natin ngayon ay taos-pusong pasasalamat. Yes. Yung. Kaya nang sinasabi nyo kanina, marami tayong dapat ipasalamat. Amen. Amen. Kahit na may bagyo. Oo. Ano bang ibig sabihin ng... hindi kasi alam mo, kaya ko rin naisip tong pasasalamat, no? Kasi malapit na kasi sa atin, dito at least sa Amerika, ang sinasabi nating Thanksgiving. Yun. Yeah. Yan. Alam nga naman magsalita ako tungkol sa Halloween. Sabi ko, ayoko ng Halloween. Punta tayo sa next one. O yun. Nasa Thanksgiving na tayo. So, nag-iisip ako ng mga magandang pag-usapan pagdating sa Thanksgiving. Nauwi tuloy ako sa taos-pusong pasasalamat. Yun. Yan. Parang pag in-English mo ang taos-puso, ano ba ang... Ano nga ba yun? Ano nga sa English? Basta alam ko nun, overflowing with all my heart. Thankful heart. Ano ba yun? Oo. Parang very grateful. Very grateful. Yan. Kasi ang ating ang basis nga ng ating talk today is that song, Give Thanks with a Grateful Heart. Yeah. Yan. Ang pagiging grateful. Sige. So bago po tayo mag-umpisa, let us pray. Right. Then let us go into God's Word. Ama naming Diyos, salamat po once again for your faithfulness. Salamat po sa iRadio at sa aning mga kapatiran na nakasama natin ngayong gabi. We pray, Lord God, that as we study your Word, makita po namin kung ano pong ibig sabihin ng pagiging grateful. Turuan niyo po kami ngayong gabi para kami po ay mapalapit sa inyo. Salamat po sa lahat. Dahil talagang napakabuti niyo sa amin, Panginoon. Once again, we give you honor and praise and worship sa time na ito. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Ang ating main idea sa araw na to is, ang tanong actually is ito. Are we naturally thankful? Kumbaga, pag tiningnan natin yung kung sino tayo sa loob o kaya kung sino tayo ba ay taong thankful? Are we thankful by nature? Yan. Kasi ang tendency po natin is actually yung sinasabi nating opposite. Okay? We actually tend to do the opposite of being thankful. Very often, ang nangyayari po sa atin is ang iniisip natin yung mga worst. Okay? Mga worst, tsaka yung masyado tayong critical sa mga bagay, sa mga pangyayari, sa mga tao. Isipin nyo na lang, ganito example isipin nyo yung last time na na-meet nyo yung inyong mga kamag-anak o kaya yung mga kaibigan nyo. Kumbaga nag-class reunion kayo, family reunion. Ano ba unang usual na comment ng mga relatives nyo o kaya mga kaibigan nyo? Di ba, lalo na sa mga Pilipino, unang sinasabi, ay, tumaba ka ba? Ganyan. O, ano ba yan? Pumayat ka ba? Ano nangyari? Ba't ganyan? Diba? Yan ang mga usual na bati sa atin. Imbis na matuwa na nakita tayo, ay sunod-sunod na ang comment. And sinasabi, nandun ka ba sa trabahong yon? Kayo pa ba ng asawa mo? O ano ba nangyari? So, usually, ang nangyayari sa atin, ang mga comments na naririnig natin, o kahit tayo mismo, yun ang nasasabi natin, usually napaka-nega natin. We are very negative in nature. And minsan, kung pag-uusapan natin ng sarili nating buhay, okay, usually, ang una nating nababanggit or unang sambit ng ating conversation, as they say, is kung ano yung mali sa pamilya natin, kung ano yung mali sa buhay natin. Yan ang nagiging focus lagi. What we need to do, mga kapatid, is we need to develop the habit of practicing gratitude in our life. Especially, ngayong palapit na ang
season ng Thanksgiving at season ng Pasko. Okay? Our scripture for today is from Ephesians chapter 5, verse 18 to 20. Sabi po sa salita ng Panginoon, "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ." So, sinasabi po ng ating scripture verse today ay dapat po tayo ay magpasalamat, giving thanks. At sinasabi dito, minsan lang ba? Hindi, always and for everything. Okay? To God the Father. Ang tanong na sasagutin natin ngayong gabi is, paano nga ba? How do we develop the habit of being thankful? Number 1 sa ating mga steps para tayo ay maging mas thankful sa ating buhay. Na lahat ng magaganda na nangyayari sa ating buhay ay galing sa Diyos. We find that in James chapter 1 verse 17. And as soon as matanggap natin yung katotohanan na ito na lahat ng bagay na magaganda ay galing sa Panginoon, tayo po ay lalong mapapalapit sa Kanya, and ang buong buhay natin ay we can build it around that fact that all the good things that happen in our life is not because of us. Hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay matalino o masipag, pero lahat ng magagandang nangyayari sa ating buhay ay galing sa Diyos. Kasi pag inisip mo, kahit anong effort mo, kahit anong gawin mo, kung hindi ibigay sa'yo ng Diyos, ay hindi pa rin mangyayari yon. So all these good things that happen in our life, kailangan natin po, number 1, acknowledge po natin that everything that is good comes from Him. Pangalawa, kailangan po natin mag-practice ng pagbibigay ng pasasalamat on a regular basis. Kumbaga, gawin po nating habit yung mag-express ng gratitude. Kumbaga, dapat ang una nating sinasabi paggising sa umaga, "Thank you, Lord, dahil buhay pa ako. Thank you, Lord, dahil ako po ay papasok sa trabaho. Thank you, Lord, dahil andito pa ang aking mga pamilya. Thank you, Lord, dahil napakaganda ng weather. Thank you, Lord, dahil may mga blessings akong natanggap na hindi ko ini-expect." We should make it a habit to be thankful rather than yung tayo po ay nagiging critical, that puro criticism ang ginagawa natin. So the first thing that must come out of our mouth in the morning is thankfulness. Kasi minsan, umagang-umaga pa lang, sira na yung araw natin kasi mga kasama natin sa bahay, wala pa nga nangyayari, galit na. Okay? Wala pa ngang di pa nga kayo nag-aalmusal, ang haba na ng listahan ng reklamo. Okay? When we see something good, let us make sure na we point it out to those around us. Yung minsan nga, naalala ko, Sister Karim, minsan, nagpa-post yan ng picture ng bulaklak sa garden niya. O, di ba? Na-appreciate niya yung bulaklak na yun, na-appreciate niya yan, na galing sa Panginoon yun. So, pinapoint out niya sa iba. Tayo din dapat ganun. Pag may nakikita tayong maganda, may nakikita tayo na magandang pangyayari sa ating buhay, let us praise God for it. Lahat po tayo, by nature, mareklamo. Okay? But, pwede po natin i-counter yung pagiging critical if we find things that we are thankful for. Kung baga, kailangan po i-rewire natin yung ating isipan at pati ang ating bibig, kung pwede nga lang i-rewire, para ma-recognize natin yung mabuti instead of mag-focus tayo dun sa masama. Okay? Pangatlo, so number 1, di ba? Acknowledge everything good comes from God. Pangalawa, practice giving thanks on a regular basis. Araw-araw, minuto, kung pwede, maging thankful tayo. Pangatlo,
Learn to be grateful regardless of the situation you are in. Sabi po ni Paul sa Thessalonians, give thanks in all circumstances because God wills it. Yan po yung sinasabi sa 1 Thessalonians 5:18. Bakit? Kasi kailangan tayo magpasalamat kahit parang ang sama na nangyayari sa ating buhay kasi hindi naman natin alam yung big picture eh. We never really see the whole picture. So, hindi po natin pwedeng tingnan yung situation at sabihin natin, naiintindihan ko lahat na nangyayari. Kasi sa totoo lang, mga kapatid, maraming nangyayari sa ating buhay na hindi naman talaga natin totally naiintindihan or totally matanggap. Pero we need to give thanks. Kahit hindi natin naiintindihan. Siguro iba sinasabi, Pastor, papasalamat ako dahil bumabagyo, dahil bumabaha sa bahay ko, dahil ngayon wala na naman kaming kuryente o hindi kami makakain dahil hindi kami makalabas. Paano ko magpapasalamat sa Panginoon? Well, ito nga, you have to be thankful regardless of the situation kasi nga hindi po natin nakikita yung lahat. Sabi po sa Romans 8:28 that God is working for us. Okay, God works all things for the good for those who love Him. So yun po yung sinasabi sa Romans 8:28. So regardless of whatever is happening, pwede po tayo magpasalamat. Bakit po? Kasi hindi naman tayo iniiwanan ng Diyos eh. Kahit ano pa ang paghihirap na dinadaanan natin, hindi naman siya nawawala. Hindi naman nawawala ang presensya niya sa ating buhay. He is always actively redeeming our situation, actively sustaining us. Kasi alam mo, kung wala ang Panginoon, wala na rin po tayo ngayon. Wala po talaga tayong chance na mag-survive pag wala siya. So, on our own, ang tendency po natin is tayong lahat, we focus on the current situation. Tayo po lahat, ang tinitingnan natin yung ano ba nangyayari today? Ano ba yung nangyayari ngayong oras na to, itong minuto na to? We need to learn to rise above the situation. And we can only do this kung titingin po tayo sa Panginoon. Kung makikita natin ang Diyos in the middle of our situation. Sabi nga po ni A.W. Tozer, isa po siya sa magaling na theologians, pastor, writer. Sabi niya, perhaps it takes a purer faith to praise God for unrealized blessings than for those we once enjoyed or those we enjoy now. In other words, sinasabi niya, parang kailangan yung ibang klaseng pananampalataya para mapasalamatan pa rin natin yung Panginoon kahit hindi pa natin nakikita yung blessing. Kasi minsan nakikita lang natin mga blessing, yung mga blessing natin dati o kung ano yung nangyayari ngayon, pero hindi natin nakikita yung mga pwedeng mangyari sa future. Kaya nahihirapan tayong maging grateful sa Kanya sa mga sitwasyon natin. Okay, so yun na yung tatlo. 1, acknowledge everything good comes from God. Pangalawa, give thanks to Him on a regular basis. 3, learn to be grateful in spite of the situation you're in. Number 4, ito ang medyo kulang sa atin to lahat eh. Praise God when everything is good in your life. Ang nangyayari po sa atin bilang tao, no? Pag maganda buhay natin, pag okay ang lahat, okay ang pamilya, okay ang trabaho, walang masyadong drama sa buhay natin, yun yung time na nakakalimutan natin ang Panginoon. Pag okay ang lahat, parang hindi na tayo masyadong matimtim magdasal. Hindi na tayo umiiyak sa presensya niya. Kumbaga kasi, okay naman ang lahat eh. Kumbaga, wala naman akong masyadong kailangan kay Lord. So, di ko na rin siya masyadong pinapansin. Di ko na rin siya masyadong pinapasalamatan. Kasi everything is fine. Okay. Sabi po dito, if we are going to develop the habit of gratefulness, kailangan grateful din po tayo pag okay ang lahat. When our life is going okay. Now,
it is critical for us to do this because we have to condition ourselves na anuman ang status ng ating buhay, whether it's good or bad, we must learn to praise God in the good times and in the bad times. So when life is running smoothly, ang tendency po ng tao is hindi natin nakikita na yung smooth, yung ating buhay, regalo po yan ng Panginoon eh. Hindi naman magiging smooth ang buhay natin kung wala si Lord sa ating buhay. So we need to learn to do that, to thank Him not only in the bad times, but also always in the good times. Hindi po, minsan kasi hindi natin nakikita yung kung paano tayo pinoprotect ng Panginoon or kung paano niya tayo ginaguide. Kasi okay naman ang lahat. So, hindi natin naiisip na kaya nagiging okay ang lahat kasi marami siyang pine-prevent na mangyari sa atin. Alam mo, maraming times hindi natin napapansin na alam mo, probably naka-double duty na nga yata yung mga angels para protektahan ka eh. Kasi syempre yung enemy very active yan. And his life purpose is to steal, kill, and destroy you. Pero pinipigilan ng Panginoon, pinoprotektahan ka. Minsan sa sobrang okay ang buhay mo or okay ang lahat, parang hindi naman masyadong mahirap, ganyan. Hindi natin siya pinapasalamatan, hindi natin siya pinupuri. So, let's not forget that number 4 is very important. Let us always learn to praise God even when there are good times. Okay. Panglima po. Let us learn to see how bad experiences, yung mga masamang nangyayari sa atin, how it can produce good results. So, kumbaga, kailangan po natin matutunan na tingnan ang mga challenges natin, ang situation natin, kahit ang mga sakit na dumadapo sa atin, kung paano yun kung paano ito mapapabuti ang ating buhay. Okay? Kailangan nating mag-isip, mag-take ng time to consider ano ba ang mga benefits na pwede kong makuha sa masamang pangyayaring ito. Alam mo, just lately, sa aming pamilya, sa Covina, may mga bagay na nangyari na may mga kapatiran kami na nagkasakit, may nangyari sa kanilang buhay na hindi namin maintindihan kung bakit nagkaganito, kung ano ang nangyari, what brought it on, bakit nagkaganon. Pero yun nga, kailangan siguro namin tingnan natin lahat kung paano yung mga bagay na yon, kahit masakit, kahit mahirap, kahit hindi mo maintindihan, how those things can benefit us. Alam mo, sa totoo lang, with everything that has happened lately sa church, parang may feeling nga ako na nagkaroon ng closeness, nagkaroon ng fervency in prayer, nagkaroon ng, kumbaga naging mas malalim at mas serious ang mga activities, kahit ang prayer, ang pananampalataya, ang gathering, kasi parang biglang naging grateful ka for what you have. So, na-appreciate mo. So, I don't wanna say na, kailangan pala may masamang mangyari para magkaroon ng good outcome. Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin po na tong number 5 natin is, kailangan matuto tayong tumingin sa mga masasamang bagay na nangyayari sa atin, our bad experiences, kung paano yon ginagamit ng Panginoon to make things better, to bring good things in our lives. Okay. Let us see those bad experiences, itong mga bad things na nangyayari, kung paano ito nagpapalakas sa atin, kung paano ito nagbibigay ng, sinasabi nga nila, ng momentum para magkaroon ng future blessing ang ating buhay. Okay. Kailangan matuto tayo sa mga past na nangyari sa atin, past trials, para makita natin yung mga nangyari through the
perspective na of eternity. Okay? Ano ba ang role ng mga bagay na ito pagdating sa buhay ko kasama si Lord in the future? Okay? Tapos ito pa, number 6. Okay, ito na number 6. Make gratitude a part of your interaction with other people. Hayaan po natin na makita ng mga tao around us, pamilya natin, mga kasama natin sa work, kasama sa school, sa church, na tayo po ay grateful. Kumbaga, every time you have a conversation with someone, ipasok mo doon yung gratefulness mo. Ipasok mo doon yung I want to thank God for this, for that. Gusto ko magpuri sa Panginoon dahil ito ang nangyari. Ay, kahit kailangan kang sabihin mo lang, I just praise the Lord for today. I just praise the Lord for you. So, gawin po natin tong part ng ating mga conversations with each other. Bakit po? A very known pastor, si Pastor Rick Warren, once said this, pag tayo po ay nag-a-appreciate, to appreciate means to raise in value. So, totoo din po to daw pagdating sa tao. Pag ina-appreciate mo sila, nagkakaroon sila ng more value. Nagkakaroon sila ng more self-esteem. So, dapat po tayo ay magpakita ng gratitude sa mga tao around us para sila, feeling din nila, they are not only loved by God, but they are loved by those around them. Nagkakaroon sila ng self-worth. Okay? Kasi, alam mo, minsan, hindi lang minsan, lagi po, marami po sa paligid natin, masakit po ang loob nila, nasasaktan sila. Dahil, minsan kasi, kung ang comment natin laging negative, laging kung anong mali nila, kung ano yung dapat nilang ipagbago, kung gano'n kumbaga minsan nga there's people tinatawag nila yung ibang kasama nila na ay wala kang kwenta, wala kang alam, wala kang ginagawang tama. Paano ka naman magkakaroon ng self-worth kung yun ang lagi mong sinasabi dun sa mga nakapaligid sa'yo? So tayo as grateful people, not only should we be thankful towards God, we should be thankful towards each other. We should show our gratitude for each other. So, the problem is many times, the people we express gratitude to, the least amount of gratitude, yung mga closest to us. Alam mo, yan ang sakit natin kasi hindi natin sinasabi dun sa mga talagang close sa atin kung gaano sila ka-importante sa atin. Parang iniisip natin, ay naku, hindi na, alam na nila yan, or wag na. Corny naman, pag sabihin ko pa yan na mahal ko sila or appreciate ko sila. Alam naman nila yan eh, anak ko naman yung mga yan, o asawa ko naman yan. Actually, sila nga ang dapat nakakarinig more than the people who are strangers. Kung gaano sila ka-importante sa'yo, kung gaano mo sila kamahal, kung gaano ka nagpapasalamat na nandyan sila. Okay. This month, itong October ay tinatawag nating Pastor's Appreciation Month. Diba? So, tanong ko sa inyo, nagpakita na ba kayo ng appreciation sa inyong mga pastor, sa inyong mga kasama sa church na naninilbihan sa kanya? Kasi minsan, hindi natin sila masyadong na-acknowledge. Hindi po madali ang buhay ng mga pastor. So, ito pong month na to, huwag po tayo mag-antay na magpasalamat sa kanya. Huwag nyo hintayin lagi ang October. Dapat all year round nagpapasalamat kayo dahil sila po ay tumutulong sa atin para tayo po ay lalong mapalapit sa Diyos. Okay. Hindi naman po importante kung nagre-regalo kayo o ano, pero yung thank you lang, appreciation, konting yakap dyan, konting pat on the back, yan ang kailangan ng ating mga pastor. Okay? Number 7. So, nasa number 7 na po tayo. Ito na po ang huli. 7 lang po ang ating steps to develop thankfulness. Lean
on the strength that gratitude provides. Alam mo, pag ang isang tao ay thankful at grateful, parang gusto mong laging mapalapit sa kanya. Kasi parang ang vibes niya laging positive, lagi siyang, kumbaga, masaya, lagi siyang, meron siyang rinirelease na energy na nakakatulong sa atin. Okay? So, marami po sa atin, we are going through tough times. Okay? And it's nice na ito, ganito, sa iRadio, napapasaya tayo, na nakikita natin kung gaano ka-grateful ang lahat. Okay? Dahil we are drawing strength from each other. Pag nakikita natin ang mga pagpapasalamat ng iba, tayo mismo magiging thankful din. Andiyan pala kayo, kala ko iniwan nyo na kayo kasi ang dami ko na nakitang logo 30 minutes na ako nahihilo dun sa paikot-ikot na. Ay, ano kaya na? Baka ako lang kausap ni wala ng tao dito sa studio. Okay. Sabi ko, andiyan pa kaya sila? Malalaman natin sa dulo. Oh, yan. Yan. Okay, so let's always be thankful. Ayan na, yun na yung 7 things, ha? Wag po tayong, let's lean on the strength. Yung 7, lean on the strength that gratitude provides. Okay? Ang pagiging thankful po, giving thanks, yung sinasabi nating taos-pusong pasasalamat sa ating buhay, yan po ay isang superpower. Okay? Kumbaga sa superhero, yan ay superpower. Okay? Dahil kung tayo po ay laging merong grateful hearts, makikita po natin ang kung paano gumalaw ang Panginoon sa past, and we can embrace how God is moving today. Okay? So, yan pong mga thankful people, we can draw strength from them. We can draw strength from being grateful. Okay? So, sa ating pagtatapos, hihingi po ako ng mag-exercise po tayo, ha. I want to close this time with an exercise. Okay, mag-isip po tayo. Ito pong gagawin natin, ha, mga kapatiran natin. Okay, text kayo. Kailangan mag-text kayo kasi makikita dapat ni Brother Ramon tsaka ni Sister Karim to. Let us write down 3 people who we are thankful for. Okay? 3 tao na thankful ka para sa kanila. Okay? O, siyempre yung mga viewers, di naman natin sila maririnig. So, kailangan talaga mag-message kayo. Write down the names of 3 people that you are thankful for. Pero tatanungin ko na rin si Popshi. Brother Ramon, 3 people you are thankful for. Go! Number 1, si Lord. Number 2, people nga. People ba? People. Siyempre, parents ko. Kasi pinalaki nila ako. Number 2, mga pastors. And the lastly, siyempre, ito. Wow! Kiso na ako. Walang sinabing ganun. Hi, ko talaga. Talaga. Okay. Si Moms naman. Ikaw naman, Sister Karim. 3 people. Okay. Siyempre, kahit wala na yung parents ko, sila din, siyempre. At yung mga, hindi ko maraming isang tao lang eh. Mahirap. Gagawin ko na lang sila parang isang ganun. Mga friendships ko, ayan. Marami akong friendships eh. Ayan. At siyempre, si Ramon. Gaya-gaya. Che! Copycat. Kunyari lang yon. Hindi kasi thankful ako sa kanya dahil pag may sakit ako, lalo na pag inaatake ng sakit yung paa ko kahit madaling araw. Yun lang? Ano yan? Tatayo siya at hihimas-himasin niya yung paa ko. Na humahagulgul ako. Tapos, pinagpipray niya ako. Yeah! Very good. Yan! Yan ang papalaki sa atin. Ayan. Tingnan natin itong mga ano. Oo nga, kasi hindi ko makita ang mga... Okay, eto na. Babasahin ko na lang. Sige. Okay, sabi ni Rachel, thank you, Pastor Andrew Bosito. We appreciate you, boss. Sabi naman ni Joyce Mendoza, si Jesus daw, Idol Karim Pascua, and Idol Ramon Pascua. Thank you. Ayan, sabi din ni Rachel, thank you much po, Ma'am Shi Karim.
Papshi Ramon and Pastor Busito. Pastor Busito. Ayan. Very good. Okay. Ayan. Sabi ni Glenda May, my parents, my husband, and my children, and my closest friends. Maraming gustong i-thank you si Joyce, mama ko idol. Ayan. Si Joyce, sabi niya, my parents, my husband. Ano sabi? Teka, dito pa sa taas. My husband, my kids. Hindi ako sinama talaga. Jocelyn Spena, Lord, family, and friends. Ayan, Mary Juliet, sabi, I'm thankful for my family. Thankful for iRadio family, and thankful for people who give me opportunities to grow as a person. Yun. Sabi ni Pastora Ellen, number 1, my nanay Floser, all leaders of CFAG, and my hubby. Sabi naman ni Maridet, thank you Marichu Desus Gamos, ang kanyang fiancé, si J. Tristan, and to all who shares the word of God. Wow. Sabi ni Rejoice, my parents, my husband, my kids. Hindi ako sinama nga eh. Ano pa? Si Maria Estela, sabi niya, si Pastor Floser, Pastor Sammy, and iRadio. Sabi naman ni Rejoice, parent kita eh. Ayan. Sinama kita. Palusot talaga. Thankful si Virginia sa family niya. Ayan. Yan. Marami. Okay. Yan, marami, no? Okay. So, sa lahat ng mga sinulat nyo, ha, at tinext nyo, ang challenge ko sa inyo, ngayong araw na to, ngayon ha, within 24 hours, ay magpadala kayo ng thank you text sa lahat ng mga yon. At sabihin nyo sa kanila kung gaano sila kaimportante sa inyo at kung paano nyo sila pinagdadasal lagi. Kasi alam mo, minsan nakakalimutan natin sabihin yan sa isa't isa. So, challenge yan ha. I-text nyo sila. Sabihin nyo talaga kung bakit kayo thankful sa kanila. Kasi minsan, kailangan nila yan eh. Kailangan natin yan lahat. Diba? Nakapapalakas ng loob yan. So, yan. So, ang lesson natin for today, in whatever circumstances, always give thanks to the Lord. Taos pusong pasasalamat. Amen. Amen. Wow. Yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. That's the reason why, sa iRadio, lagi kong, my closing remarks, bago tayo magpaalam, always be thankful sa ating Panginoon. And that's the reason why we're created, kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Amen. Magpurit, magpasalamat tayo sa Kanya. No matter, kahit na nakakadanas tayo ng mga trials sa buhay natin. Trials, yung it makes our relationship with Him, yung faith natin, mas lalong lumalakas, nagiging mas matindi. Kasi kung wala tayong, kaya nasabi mo kanina, Pastora, na kung wala tayong mga trials sa buhay, hindi tayo, paano tayong magpapasalamat, di ba? Yung nangyayari sa buhay natin ng mga pagsubok sa buhay. Like, for instance, si Job, yung nangyari sa kanya, hindi po isang araw na nangyari yun. Hindi sinabi sa Biblia kung gano'ng katagal siya naghirap. Imagine niyo yung kanyang kayamanan, yung mga business niya na wala, mga kaibigan niya, mga anak niya, namatay. Lahat nagsilayo. Hindi nangyari sa isang araw yun. Yung sakit niya na hindi isang araw nangyari. Yeah, so imagine that. In spite of all these trials na nangyari sa kanya, nagpupurit, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon. Oo. Alam mo, yan nga yung aking isa sa mga favorite verses na sinabi ni Job. Sabi niya, though He slay me, kahit patayin niya ako, yet will I praise Him. Amen. O, diba? So, nagpapasalamat pa rin siya sa Diyos kahit ano pa ang nangyari. Yun. Minsan tayo mahina eh. Exactly. Yan nga nangyayari sa atin. And pagka may trial tayo, laging sinisisi natin, Lord, bakit gano'n? Bakit ganito? Yes. Sabi nga ni Pastor Sani, ba't hindi mo sisihin yung Satanas? Yung demonyo. Yun ang punot dulo ng lahat ng ito, di ba? And why we always keep blaming on God? God is doing only good. Good ang ginagawa ng sa atin ng Panginoon.
Amen. Yung mga trials na nangyayari sa buhay natin, sometimes God's allow it to happen. Oo. Why? Para bigyan tayo ng mabuksan yung ating kaisipan. Para bang ginigising tayo, oy, andito ako. Hindi kita iwan, hindi kita pabayan. Wala kasing communication We're not talking to our parents. Subukan ninyo yung mga anak ninyo na hindi tumatawag sa inyo, hindi kayo kinakausap. Ano ang feeling ninyo? Hindi ba? Napakahirap noon ang sitwasyon na ganun. And then, walang babati sa inyo, wala man lang hello, hi sa inyo. Napakasakit noon. How much more ang Panginoong Diyos na hindi tayo nananalang, hindi tayo nagpe-pray sa Kanya, we never even talk to Him, hindi tayo nagbabasa ng Biblia, no communication at all. Kasi magandang buhay Oo. Sabi mo kanina, okay ang buhay ko. I don't need God. Perfect ang buhay ko Nangyayari sa atin, oo. Yeah. Mga bata nga tinuturuan natin lagi. Diba sinasabi ko to sa mga bata. What's the magic word? Diba? Pag binibigyan mo, tas magre-reply sila dapat. What's the magic word? It's either please or thank you. Diba? Yung tinuturo natin. Tayo nga, yun na nga yung magic word. Hindi pa rin natin magawa sa Panginoon. Hindi pa rin tayo marunong mag-thank you. Diba? Hindi naman sa sinasabi natin tama ang magic. You know what I mean? It's, yan yung diba sa atin bilang magulang, pag nag-thank you ang bata, o kaya, diba pag nagbigay ka ng regalos sa mga bata, as nag-thank you sila, parang punong-puno ang puso mo, diba? Kasi parang, na-appreciate niya. Ganon din po si Lord pagdating sa atin. Pag nag-thank you tayo sa Kanya lagi, nag-praise tayo sa Kanya lagi, napupuno ang puso niya. Amen. Natutuwa siya sa atin. Yeah, exactly. Kapag halimbawa, may tinulungan kang tao and nag-thank you sa'yo, ang sarap ng feeling mo, no? Pero kapag tao tinulungan mo tapos hindi marunong mag-thank you, hindi marunong mag-appreciate, how do you feel, di ba? Parang sama ng loob mo na kamusta na ba? Ganito. Nag-aalala ka, tinulungan mo. And then, nung matulungan mo na, wala na. Hindi ka pinansin, di ba? Wala na. Naman lang text back na. Sa akin kasi personally, if I help somebody, I do it not for that person. I do it for the Lord. Yes. And that's you don't do it para pasalamatan ka ng tao. Yeah, exactly. Pero pag pinasalamatan ka, syempre nakaka-strengthen din yun. Amen. Kasi parang alam mo na talagang nakatulong ka. Kasi may sign, di ba, of gratefulness. Yes. Yan parang ang sarap tulungan tong taong uli nito na... Oo, kasi na-appreciate nila ikaw ba naman, humanly speaking, pag may isang tao na hindi man lang nagpasalamat sa'yo, gusto mo ba talaga silang tulungan? parang wag na lang kaya, di ba? May iba nga, di ba? Binigyan mo lang ng na kumbaga binigyan mo ng konti, hiningi na yung buong buffet. Gano. I mean, not to say, just, syempre, humanly speaking, syempre nakakataba rin ng puso. Amen. Pag nakatulong ka talaga at grateful at nagpapasalamat sila. Diba? So, that's a good thing. Amen. Yun lang. So, yun ang message natin tonight. Tayo po ay mamuhay na ang buhay natin ay puno ng taos-pusong pasasalamat sa Kanya. Amen. Let's always be grateful to Him. With yung grateful heart, yung bang, not only to say thank you, okay, that's fine. Okay, yung accepted na rin yung nag-thank you, but sana yung buong pusong nagpapasalamat. Kaya, yes, gratefulness. Yung taos-pusong pasasalamat. Yung iba, thank you. Ganon. Palit pa Palit pa happy. Pilit pa, no? Pilit. Kaya, I like the title ng taos-pusong pasasalamat. Yung grateful heart. Oo. I think that's the right word for that. Nag-empake, no? O yan. Kasi pinalalayas na yata ako dito sa cafeteria. Bakit? Okay, sige. Ikaw na lang ba nandyan? Ako lang. Saan ba yan? Sa Pasadena. Secret! Ay, secret siya, nandiyan si Brother Chad. Nagtuturo pa siya. Okay. Okay, closing prayer na tayo.
Let us pray. Meron po bang mga needs na... Si Mother, bukas ang kanyang chemotherapy. Anong tawag doon? Ewan ko kung paano shots. chemo. Yung shots na chemotherapy. Okay. I-inject sa kanya. Si Ate Berna, which is wala siya ngayon. I think, hindi, nandito siya. Andiyan ba siya? Pero hindi ko lang kung I think bukas ang kanyang operasyon sa brain surgery, if I'm not mistaken. But anyway, meron siyang incoming surgery, brain surgery. Yes. We also pray for Pastor James. Yes. Na bumubuti na rin yung kanyang pakiramdam. Bukas mag-speak siya. Yeah. And also kay ang ating kasamahan sa church, si Sister Rachel Torres. Yan. And hopefully... Isama niyo na rin si Odette. And also si Odette. Yes. And the rest, kung ating mga viewers dyan, hindi man nila sabihin yung kanilang mga, in general, yung kanilang mga request. Of course, we should pray also for those who are being devastated by the typhoon wala namang casualties so far, no? Yeah, yung mga nabaha. Yeah. Oo. Ang hirap kasi sa atin talaga laging nababaha. Oo. Yeah. Daming basura. Hindi na itatapon ng tama kasi. Oo. Wala namang kasing way yung iba. Oo. Walang choice. Yeah. Let's pray. Let's pray. Okay. Our dear Heavenly Father, Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyo. We are so grateful for everything that you do for us, even for the air that we breathe, for every day that we wake up and we are still alive. Lord God, alam po namin na lahat po ng mga mabuting nangyayari sa aming buhay ay dahil sa inyo, dahil sa kabaitan niyo sa amin, dahil kayo po ay dakila, Lord God. And so we give thanks to you. Yes, Lord. We just always want to thank you and praise you and have a grateful heart for everything that you continue to do. Lord God, even right now as we close, we bring to you, Lord, our brothers and sisters na may sakit, Lord God. Kilala niyo po sila lahat. Alam niyo po ang kanilang pinagdadaanan. Pero kami po ay naniniwala at kami po ay kumakapit sa inyo. Amen. Sa inyong healing powers, Lord God. Alam po namin na ang will niyo po ay always for the good of people, Lord God. Yes, Lord God. Na kayo po ang siyang pwedeng magpagaling at kayo po ang nagpapadala ng mga doktor. Kayo po ang talagang nagtataguyod ng lahat na pwedeng tumulong sa may sakit, Lord God. Yes, Lord. But most of all, Lord, you are a miracle-working God. Amen. Amen. And right now, Lord, we bring before you all of them, Lord. Kilala niyo po silang lahat. Alam niyo po ang pinagdadaanan ng bawat isa. Alam niyo po ang struggle at challenges sa aming buhay. Pero alam po namin na lahat po ito ay maliit lamang. At kayang-kaya niyo po because nothing is impossible with God. Amen. Trust in what your word says, Lord, that you are the God that healeth all of us. You are the Almighty God. So Lord God, even right now, thank you for the answers to our prayers. Thank you for the miracles that you do in our lives. Yes. Thank you for your goodness, Lord. Lahat po ng mga nasalanta ng bagyo, Lord God, we know they are in the palm of our hands. Tulungan niyo po ang bawat isa. At always, Lord God, alam niyo naman, Lord, kung gaano kahirap ang mga sitwasyon na ito, pero we trust in your faithfulness. Yes, Father. Salamat po once again. We can rely on you not only for all these situations, but we rely on you, O God, because you are the source of our life. Yes, Lord God. Thank you, and we give you honor and praise and worship today. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. Thank you. Thank you, Pastel. Ayan. Thank you, Pastor. Brother Ramon. Oy. Bingo po tayo. Harvest. Sa harvest, sa linggo. Walang TF yan, alam ko. So, yes. Wala daw TF. Walang TF. Meron. Yung chibog. Pumpkin. Kalabasa. Kalabasa. Bigyan kita ng kalabasa. Bingo na naman talaga. Harvest Harvest tayo sa linggo. Alam mo, matagal na tayong hindi
naglalaro ng bingo. Yeah, oo. Oh. Saan mo nang mag-enjoy ang mga bata. Yeah. Sabi ko sana, hep hep hooray sana Masyadong eh. bata. Ganun. Hep hep hooray. Hep hep hooray. Pwede rin kung gusto mo. Pahirapan ko yung mga ano to. Bakit hindi? Yung mga yung mga iba. Mga porringers doon. Andyan si paring Vince. Ayan. Yan. Paring Vince. Hello. Sige po. Sige, At Pastel. maraming salamat po. Thank you. Malamig na rin dito. Ay, oo. Nasa labas pala kayo. At malayo pa ang biyahe ninyo. Malayo pa. 2:10 yan ha. Ma-traffic yan pa uwi. Oo nga eh. Galing mga kaming Pasadena. Pasadena, then you take the... Alam ko nasaan kayo. Eagle 60. Rock. Di ba? Eagle Rock. Eagle Rock. Yeah. Ano ngayon niya alam? Talaga. Kanina Ay, ganun ba? Pasadena yan. Sa Hindi. Padilla. Wala na sila doon. Sige, Pastel. Thank you. God bless. God See you on bless Sunday. everyone. Thank you. Love you. Alright, See God you bless. soon. Bye-bye. Ingat-ingat. See you Sunday. See you soon. Someday. Okay. Sige po. Bye-bye. 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 Okay. Thank you so much, Pastor Maridit. Ano ba ito? Vermel. Kumabagsak. Yung Ayan. taus-pusong pasasalamat. Yes. Hello muna kay Mary Grace Pionella Constante. Long time no see. Alice Iglesia. Mary Grace Gamayon. Pastor Vanji Bosito. And Mami Irene. Hello Mami po. Irene. And J. Tristan Alejandro. Yos. Ayan. Alright, time to go, guys. Yeah. Maraming salamat. Always be thankful in any ways, in any kind. Magpapasalamat tayo parati. As always, a drill na sinasabi ko, magpasalamat tayo sa Panginoon. Kahit na dumadanas tayo ng maraming pagsubok, hindi lang naman yung mga blessing ang pinagtithankful natin, pinapapasalamat natin. Pati rin yung mga trials natin sa buhay, because it will inspire us. It will make our relationship to God more stronger. Kasi kung wala tayong trial sa buhay, di ba? Gaya sabi ni Pastora Maridel, magpapasalamat ka pa ba? Normal ang buhay ko, walang. Pero even though, still, ganun pa rin, continuous of praising and worshiping and thankful with a grateful heart. Yan ang dapat natin ginagawa sa buhay. Kaya magpasalamat sa anumang dumarating na pagsubok sa ating buhay, maging masaya man ito, masagana man ito, always be thankful. Ako po si Ramon Pascua. Corinne Pascua, Sister Nelda, hello. See you tomorrow, guys. And Ako, di ayon si Matthew. Kini ang iRadio nga nagserbisyo. Katauhan Pilipino. Salamat kaayo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.